Kabanata 1681. Boom, boom, boom. Sunod-sunod ang mga pagsabog kaya napakunot mo si Severin at nakadama ng pagkailang. Maraming tao ang lumabas, pati na rin si Severin. Lumipad siya pataas sa himpapawid at nakarating sa tuktok ng isang bundok. Bukod kay Warwick, marami nang nakatayo roon na matatanda at mga disipulo. Tumango si Warwick kay Severin nang makita siya. Tumango rin si Severin pabalik at tumingin sa unahan. Doon, nakita niyang walang tigil na inaatake ni Gilda ang bangin sa harap niya na para bang inilalabas niya ang galit. Hindi man siya gumagamit ng espiritual na enerhiya sa pag-atake niya, halos wasak na ang bangin. Ano bang meron kay Gilda? Bakit siya galit na galit? Tanong ng isang babaeng disipulo na litong-lito. Mukhang naging level 4 Royal Saint siya. Paano nangyari yun? Bakit ang bilis niyang umangat? Nagtatakang sabi ng isang tagapagbantay. Sabi ni Woolrich, wala nang sakit ang anak ko. Kagabi ay kabilugan ng buwan at nagkaroon ng kakaibang sandali kung saan naging hindi matatag ang espiritual na enerhiya sa paligid. Patuloy itong pumasok sa katawan ni Gilda at tinulungan siyang mag-breakthrough hanggang maging level 4 Royal Saint. Mas maganda na ang pakiramdam niya ngayon at ibang-iba siya sa dati. Sa tingin ko hindi na siya mawawala ng malay. Haha, ang galing. Sa wakas ay nakaahon na siya. Maraming disipulo ang taos-pusong natuwa para kay Gilda. Grabe, ang laki ng tinaas niya agad. Siguradong sobrang saya niya. May ilan namang naiinggit sa mabilis na pag-angat ni Gilda. Pero bakit parang hindi siya masaya? Ramdam ng ilan sa bagsik ng pag-atake ni Gilda na may mali. Paano naman mangyayari yun? Gagawin namin ang kahit ano para mangyari yun sa amin. Royal Saint ang pinag-uusapan dito. Karaniwan ay inaabot ng napakahabang panahon bago tumataas ang antas ng isang Royal Saint. Ngayon nangyari lang sa kanya ng magdamag, isang himala. Iniisip ng karamihan na baka sobrang saya ni Gilda sa tagumpay kaya gumagawa siya ng kakaiba. Sobrang magandang balita na hindi na pala may sakit si Gilda. Ang bata pa niya. Sa tingin ko halos kasing tatag na niya ang pinakamalakas na henyo sa sekta, sabi ng isa. Tama ka. Masayang-masaya si Gilda sa mabilis na breakthrough niya. Sumanya si Woolrich at sinabi sa lahat na oras na para umalis. Tumingin si Severin kay Gilda at umalis kasama ng iba pang disipulo. Pagkatapos maglabas ng sama ng loob, gumaan ang pakiramdam ni Gilda at bumalik siya. Sa mga sumunod na araw, maayos at normal ang pakiramdam niya. Gaya ng sinabi ni Woolrich, gumaling na nga ang katawan niya. Dati, 3 beses siyang nawawala ng malay bawat araw, at habang tumatagal mas lalo pa itong humahaba. Pero hindi na ito nangyari matapos ang breakthrough niya. Masigla at puno siya ng lakas. Gilda, kamusta ka na? Sa tingin ko hindi ka na talaga may sakit dahil hindi ka na nawalan ng malay nitong mga nakaraang araw. Pumunta si Woolrich sa kwarto ni Gilda at mahinahong nagtanong. Mabait na bata si Gilda at lubos na nirerespeto ang kanyang ama. Pagkatapos ng maraming araw na pag-iisip, natanggap na niya ang lahat at tumigil sa pagbibintang sa kanyang ama. Alam niyang gagawin din niya ang parehong desisyon kung siya ang nasa posisyon nito. Ngumiti si Gilda at sinabi, oo, mas mabuti na ang pakiramdam ko. Dati, halos kalahati ng umaga ay nawawala na ako ng malay at kailangan ko ring matulog sa gabi. Pero ngayon hindi na. Hindi na ako inaantok kahit hindi ako matulog. Ngayon, parang normal na tao na ako katulad ng iba. Masayang tumango si Woolrich. Ang sarap pakinggan. Mapait na ngumiti si Gilda. Hi, gusto ko talagang makapasok sa Paradise Secret Realm. Pero hindi na pwede dahil level 4 Royal Saint na ako. Silly girl, may iba pang Secret Realms na pwede mong pasukan. Ang kondisyon ng katawan mo noon ang dahilan kung bakit hindi ka pwede. Kahit gusto mo, hindi ko hahayaang pumasok ka doon. Isipin mo na lang kung gaano ka delikado kung himatayan ka bigla sa loob ng Secret Realm, sabi ni Woolrich. Huwag kang mag-alala, nagbibiro lang ako, ngumiti si Gilda. Pagkatapos mag-isip sandali, sinabi ni Woolrich, kakalat agad ang balita tungkol sa malaking pag-angat mo. Sa tingin ko may mga sekta na ring nakabalita tungkol sa iyo. Maraming mag-uusap tungkol dito at isa ka ng chosen one. Halo-halo ang naramdaman ni Gilda. Napaisip siya at mapait na ngumiti. Siguro ito talaga ang tadhana ko.
Sayang lang, hindi ito nangyari kay Frederick. Mr. Woolrich, narito po ang sect leader ng Horizon Sect, ang kanilang mga elder, at si Mr. Frederick. Sabi nila gusto raw nila kayong makausap, biglang ulat ng isang lalaking nasa kalagitnaang edad. Ang dami nila, nagulat at medyo nabigla si Woolrich. Oo, paminsan-minsan ay dumadalaw ang sect leader ng Horizon Sect at ang kanyang anak para bisitahin si Gilda dahil nakatakda silang magpakasal ni Frederick. Normal lang na gustong makipag-bonding ni Frederick kay Gilda para mas lumalim ang relasyon nila. Pero dahil lumalala ang sakit ni Gilda at mas madalas siyang nawawalan ng malay, hindi na sila dumalaw sa loob ng 3 taon. Dahil doon, napaisip si Woolrich kung bakit bigla silang dumating ngayon kasama pa ang kanilang mga elder. Okay, sabihan mo ang mga elder na libre na magpunta sa meeting room, utos ni Woolrich. Yes sir. Pagsinyas ng kamay ay mabilis na lumipad ang lalaki palayo. Di nagtagal, natanggap din ni Severin ang abiso. Ang sect leader ng pinakamalakas na first-tier sect sa buong mundo. Ang Horizon Sect, at ang anak niya. Bakit kaya sila bumibisita ngayon? Ngumiti si Diane. Puntahan mo para malaman mo. Huwag mo silang paghintayin. Tumango si Severin at lumipad papunta sa meeting room. Pagdating ni Severin, marami nang naghihintay. Naroon sina Woolrich at Gilda, at tumitingin si Gilda sa pintuan na parang umaasa. Halatang gustong-gusto niya talaga si Frederick. Maya-maya lang, dumating na ang mga tao mula sa Horizon Sect at inihatid sila ng isang disipulo. Frederick, sigaw ni Gilda nang makita niya ito, sabay takbo papunta sa kanya. Guwapo rin siya, siguro kasing guwapo ko, naisip ni Severin. Mula sa malayo ay naamoy niya ang pabango ni Frederick, pero masangsang iyon at hindi niya nagustuhan. Haha Gilda, ang ganda-ganda mo ngayon, mas feminine pa. Papuri ni Frederick habang masiglang hinahawakan ang kamay ni Gilda. Pero ang papuri na iyon ay parang may halong pagiging sexist kaya hindi naging ganap ang ngiti ni Gilda. Frederick, ang tagal mo nang hindi bumibisita. Na-miss mo ba ako? Tanong ni Gilda habang sinasabi sa sarili na huwag na lang mag-isip ng masama. Ngumiti si Frederick at sinabing, syempre naman. Sobrang busy lang ako sa training kaya hindi ako nakapunta. Level 6 Royal Saint na ako ngayon. Sabi ng tatay ko ako raw ang pinakamalakas sa henerasyon ko. Nagulat si Gilda pero natuwa rin para sa kanya. Talaga, ang galing. Alam kong magaling ka talaga. Isa kang tunay na henyo. Hey, narinig kong magaling ka na raw at level 4 Royal Saint ka na. Totoo ba yun? Tanong ni Frederick na may halong kaba. Ilang taon na ang nakalipas simula nang madalas siyang dumalaw kay Gilda dahil sila ay nakatakdang magpakasal. Tuwing nakikita niya ito, humahanga siya sa kagandahan ni Gilda. Kahit hindi nakakasabay ang pag-unlad ni Gilda sa kanya, may talento rin naman si Gilda at mas bata pa ito kaysa sa kanya. Dagdag pa, mas malakas at mas prestihiyoso ang sekta ni Frederick kaya mas mabilis siyang umunlad. Pero biglang nagkasakit si Gilda. Nawawalan siya ng malay araw-araw, at hindi natuwa si Frederick at ang kanyang ama. Si Frederick ang susunod na pinuno ng Horizon Sect. Tinanggap na niya noon pa na hindi makakasabay si Gilda sa attainment niya. Pero kung pakakasalan niya ang isang tulad ni Gilda na may sakit, magiging pabigat ito at magdudulot ng kahihiyan sa kanya at sa kanilang sekta. Kung pakakasalan talaga ni Frederick si Gilda, kailangan pa niyang maghanap ng mga taong mag-aalaga kay Gilda. Imbes na makatulong, dagdag problema lang ito para sa kanya. Ito ang gustong iwasan ni Frederick at ng kanyang ama. Noong una, balak talaga ng ama ni Frederick na si Marcus John na kanselahin ang kasunduan sa kasal kapag naging level 6 Royal Saint na si Frederick. Gagawin sana nilang dahilan na masyado ng malaki ang agwat ng attainment ni na Frederick at Gilda. Sa panahong iyon, wala nang pakinabang si Gilda para sa kanila kahit gaano pa siya kaganda. Natatakot silang makaapekto ang sakit ni Gilda sa magiging anak nila balang araw, kaya hindi niya hahayaang pakasalan ito ng kanyang anak. Pero laking gulat nila nang mabalitaan na lubos nang gumaling si Gilda. Mas nakakagulat, level 4 Royal Saint na ito matapos lang ang isang gabi. Nagbago ang pananaw nila kay Gilda. Mula sa pagiging wala ng silbi, ngayon ay isa na siyang henyo sa paningin nila. Babaeng kagaya niya lang ang karapat dapat kay Frederick. Kaya sila bumisita ngayon. Ngumiti si Gilda at tumango.
Oo, tuluyan na akong gumaling at level 4 Royal Saint na ako. Pero hindi niya ipinaliwanag kung paano siya gumaling o anong klaseng sakit ang meron siya. Maraming tao doon at hindi rin niya alam kung paano sasabihin kay Frederick. Haha, mabuti naman at ganyan ang balita. Congrats, Gilda, tuwang-tuwa na tawa ni Marcus. Thank you, Mr. Marcus. Swerte lang po, nahihiyang tugon ni Gilda. Nagpatuloy si Marcus, mas masigla ka ngayon. Huling punta ko rito, palagi kang pagod. Ngayon, ibang-iba ka. Ang ganda-ganda mo. Bagay na bagay talaga kayo ni Frederick. Habang nag-uusap sila, pinagmamasdan lang ni Severin si Frederick. Kailangan niyang aminin, gifted talaga ito. Dahil galing ito sa first tier sect, marami itong resources para umangat. Pero hindi sapat ang sipag para maging level 6 Royal Saint ng ganoon kabilis. May natural na talento talaga. Haha, maupo kayo, bati ni Woolrich habang tinatawag ang disipulo para ihain ang pinakamainam na spiritual tea sa mga bisita. Ngumiti siya at nagtanong, Mr. Marcus, 3 taon na mula nang huli kayong bumisita. Alam kong busy kayo. Ano po kaya ang dahilan ng pagbisita ninyo ngayon? Sa totoo lang, hindi natuwa si Woolrich sa hindi pagbisita ni Marcus at Frederick nitong nakaraang 3 taon. Habang lumalala ang kalagayan ni Gilda, lalo pang nabawasan ang pagdalaw nila. Kaya naramdaman ni Woolrich na hindi talaga nila gusto si Gilda kagaya ng sinasabi nila. Pero hindi niya yun pwedeng sabihin, dahil pinakamalakas na first-tier sect ang Horizon Sect. At may kakaiba sa pagbisita nila ngayon dahil kasama pa nila ang mga elder. Halatang may ibang pakay. Si Marcus ay tumawa, haha, oo, busy talaga ako. Sinabi ko kay Frederick na dapat bumisita kami kay Gilda, pero sobrang busy niya sa training kaya na-postpone. Ngayong libre kami, naisip naming dumaan. Pagkatapos, nagpatuloy siya, hindi na bata sina Frederick at Gilda. I mean, nag-breakthrough na siya at mas maganda na ang kalagayan niya. Sa tingin ko, panahon na para sila ay magpakasal. Kaya dinala ko ang mga elder para maging saksi at para dalhin ang mga regalo bilang kumpirmasyon ng kasal nila. Pagkatapos nito, maghahanap tayo ng magandang petsa para sa kasal. Sabi naman ng isang elder ng Horizon Sect, kahit hindi tayo masyadong mahigpit sa tradisyon, malaking bagay pa rin ang kasal sa pagitan ng dalawang sekta. Kaya kailangan pa rin sundin ang ilang proseso. Halimbawa, pagpili ng magandang araw at pag-escort kay Gilda papunta sa Horizon Sect. Kabanata 1685. Pagkarinig noon, napangiti si Woolrich. Haha, mahal nila ang isa't isa at engaged na sila. Wala akong tutol sa mungkahi basta payag si Gilda. Gilda, halika at tingnan mo ang regalo na inihanda namin para sa iyo. May maraming 4th grade alchemical pills at 5th grade spiritual herbs. Buong tiwala na inabot ni Frederick ang storage ring kay Gilda, na sigurado siyang matutuwa ito at agad na papayag na magpakasal sa kanya. Pero nagulat siya nang makita ang pag-aalinlangan ni Gilda at hindi ito mukhang masaya tulad ng inaasahan niya. Frederick, may isang bagay akong gustong sabihin sa iyo. Kapag nagustuhan mo pa rin ako at handa ka pa ring pakasalan ako pagkatapos mong marinig iyon, masaya kong tatanggapin ang proposal, sabi ni Gilda matapos pag-isipan. Nagulat si Severin sa narinig. Alam niya kung ano ang tinutukoy ni Gilda at gustong sabihin ito kay Frederick na hindi na siya birhen. Humanga siya sa tapang ni Gilda na aminin iyon. Ano pa ba ang gusto mong sabihin? Sa tingin mo ba hindi karapat dapat sa iyo ang anak ko? Hindi mo ba nakikita na perfect kayong magkasintahan, sabi ni Marcus na nakangiti pero halatang hindi natuwa sa tono. Ngumiti si Frederick. Ano ba ang gusto mong sabihin? Maaari mong sabihin dito, ano man iyon, gusto pa rin kitang pakasalan. Hindi mo ba alam kung gaano kita kamahal? Bahagyang gumaan ang pakiramdam ni Gilda sa narinig. Pagkatapos mag-isip, nagpasya siya. Frederick, gusto talaga kitang makausap ng tayo lang dalawa. 10 minuto lang. Talagang importante ito sa akin. Sige, sagot ni Frederick nang makita niyang talagang desidido si Gilda. Dad, sasama muna ako kay Gilda sandali. Hindi ko rin alam kung ano ang gusto niyang sabihin ng pribado. Haha, sige, tugon ni Marcus habang kamakaway. Dinala ni Gilda si Frederick sa isang tahimik na lugar na sila lang ang naroon. Okay, wala nang ibang tao dito.
Maaari mo na itong sabihin sa akin, malumanay na sabi ni Frederick. Sabik na sabik siya sa ideya na magiging asawa niya si Gilda. Huminga ng malalim si Gilda at nagtanong, Frederick, mahal mo ba talaga ako? Nagulat si Frederick sa tanong. Ngumiti siya at nagsabi, Gilda, bakit mo naman tinatanong iyon? Kung hindi kita mahal, hindi ko sana hihilingin sa ama ko at sa mga elder na pumunta dito para pabilisin ang kasal natin. Isipin mo rin ang inihanda kong regalo. Sa tingin ko, wala nang saysay ang tanong na iyan ngayon, hindi ba? Ang sagot ay nakakatulong para mabawasan ang tensyon na nararamdaman ni Gilda. Nagpatuloy siya sa pagtatanong, then do you think it's important that your wife is a virgin? Nag-isip sandali si Frederick at sinabing not really, I guess. Ito ay medyo karaniwan sa kasalukuyan. Hanggat ang dalawang tao ay nagmamahalan sa isa't isa, hindi nila kailangang mag-abala kung sila ay una sa isa't isa. Tumango si Gilda at tiningnan si Frederick ng may pag-asa, talaga. Tapos mamahalin mo pa ba ako kung hindi na ako virgin? Sa sandaling iyon, parang sumabog ang isang bomba sa isip ni Frederick. Napatigil siya at hindi makapaniwala sa narinig. Kilala niya si Gilda mula pagkabata, at alam niya kung anong klaseng babae si Gilda. Hindi siya yung tipo ng babae na makikipagtalik basta-basta o gagawin yun sa isang lalaking hindi niya asawa. Lalo na dahil si Frederick ang unang pag-ibig ni Gilda. Kaya hindi niya matanggap na hindi na virgin si Gilda. Maya-maya, napangiti siya ng pilit at ayaw pa ring maniwala. Gilda, nagbibiro ka ba? Paano ito posible? Sigurado akong nagbibiro ka. Itigil ang paglalaro. Hindi ka ganoong klaseng babae. Mapait na ngumiti si Gilda. Sa tingin mo ba magsisinungaling ako tungkol dito? Hindi. Anong nangyari? Ipaliwanag mo sa akin. Nasa ibang relasyon ka ba na hindi ko alam? Galit na tanong ni Frederick nang makita niyang hindi nagsisinungaling si Gilda. Naging emosyonal at frustrated din siya. Sa oras na iyon, natulala si Gilda. Tiningnan niya si Frederick na may galit at matinding pagkadismaya. So ganun ba ang tingin mo sa akin? Pagkatapos sabihin sa akin kung paano nawala ang iyong unang pagkakataon. Pangungot siya ni Frederick. Matindi ang naging pagkadismaya ni Gilda sa reaksyon niya. Pakinggan mo ako. Umaasa pa rin si Gilda na mapapatawad siya ni Frederick kung maipapaliwanag niya ang lahat. Wala raw makakasira sa magkasintahang tunay na nagmamahalan. Iyon ang paniniwala niya. Sige, tapos sabihin mo sakin, paano mo nawala sa unang pagkakataon? Magkakilala na tayo simula bata pa tayo. Gusto ko talagang malaman kung paano ka pumunta sa likod ko at sumama sa ibang lalaki, sabi ni Frederick. Ang mga salita niya ay parang punyal na tumusok sa puso ni Gilda. Tinanggap niya ang sakit at sinabi kay Frederick ang lahat ng nangyari noong gabing iyon. Pagkatapos, sinabi niya, iyon ang nangyari. Ginawa lang iyon ng tatay ko dahil gusto niyang iligtas ang buhay ko. Kung hindi, patay na ako ngayon, Frederick. Sana maintindihan mo kung anong klaseng sitwasyon iyon. Hindi ko alam pero hindi ko masisisi ang tatay ko, di ba? Pagkaraan ay nagpatuloy siya, kaya nga gusto ko talagang makausap ka ng pribado. Kung matatanggap mo, itutuloy natin ang kasal at walang makakaalam nito. Maaari tayong patuloy na mamuhay ng masaya. Kung gusto mong maghanap ng kabit, wala akong pakialam. Tutal, normal lang naman para sa isang lalaking may talento na tulad mo na magkaroon ng higit sa isang asawa. Pero kung hindi mo matanggap na hindi na ako birhen, hindi rin kita masisisi. Ako ang hindi nagprotekta sa katawan ko. Nabigo akong ipakita ang perpektong ako sa iyo. Para lamang protektahan ang relasyon nila, ibinaba ni Gilda ang sarili at halos magmakaawa pa para patawarin siya ni Frederick. Patuloy niya itong tinitingnan, at umaasang maiintindihan nito na hindi naman niya ginusto ang nangyari. Hindi nakakagulat na nalampasan mo ang napakaraming antas sa isang gabi. Mapait na sabi ni Frederick habang labis na nalulungkot. Base sa naging reaksyon ni Frederick, alam ni Gilda na hindi ito masaya at masama ang loob. Pero wala na siyang alam na sasabihin pa. Napakahirap talagang tanggapin ang sitwasyon. Pero matibay ang paniniwala niya na kaya nilang lampasan ang problemang ito dahil mahal nila ang isa't isa sa loob ng maraming taon. Sigurado siya na mas maganda at mas may talento siya kaysa sa marami.
Bukod pa roon, sinabi ni Woolrich sa kanya na mas magiging madali para sa kanya ang pag-ensayo dahil sa bagong kondisyon ng kanyang katawan. Mas kaunting oras at hirap ang kakailanganin niya upang makamit ang mga bagay na inaabot ng iba ng maraming taon. Hindi magtatagal ay makakasama na rin siya sa mga nangungunang mandirigma sa kanilang henerasyon. Sino ang lalaking iyon? Gusto ko siyang patayin. Galit na tanong ni Frederick habang nakakuyom ang kamao. Hindi ko rin alam at ayokong malaman. Pinaalis na siya ng tatay ko. Mas malayo, mas mabuti. Hindi niya ito sasabihin kahit kanino, sagot ni Gilda. Hindi niya sasabihin. Iisa lang ang uri ng taong hindi nagbubunyag ng sikreto, patay na tao. Habang buhay pa siya, sasabihin niya rin iyon balang araw. At higit sa lahat, ipagmamalaki niyang natulog siya kasama ka. Sigurado akong may pagsasabihan siyang taong feeling niya ay marunong magtago ng sikreto, pangungot siya ni Frederick. Ayaw na ni Gilda pag-isipan pa iyon. Tiningnan niya si Frederick at sinabi, kinasusuklaman ko rin siya at gusto ko siyang patayin. Pero makalipas ang ilang araw, naisip ko na siya ang nagligtas sa akin at ang tatay ko ang nagmakaawa para tulungan niya ako. Kung haharap siya sa akin ngayon, hindi ko alam kung kakayanin ko siyang patayin. Tulad ng inaasahan ko, isa kang babae na walang hiya, singhal ni Frederick. Lubos siyang galit at hinamak si Gilda. Ano ang sinabi mo? Paano mo ako tatawaging ganun? Umatras si Gilda ng 2 hakbang at hindi makapaniwala sa narinig. Hindi niya kailanman inasahang tatawagin siyang ganun ni Frederick. Ikaw naman talaga, hindi ba't ikaw ang nagsabi sa akin na hindi mo kayang patayin ang lalaking umabuso sa'yo kahit nasa panganib ka? Kung hindi ka walang hiya, sino pa? Hindi na dapat ituloy ang kasal natin. Hindi ka karapat-dapat maging asawa ko, panglalait ni Frederick. Ganun ba talaga kahalaga sa'yo na ako ang una mo? Alam mo bang kung hindi ako iniligtas ng lalaking yun, hindi na ako aabot ng 30. Mas gusto mo bang mamatay ako kaysa malaman mong pwede akong mabuhay at makasama ka dahil pinayagan kong iligtas niya ako? Tanong ni Gilda. Umiling siya ng paulit-ulit, at puno ng kawalan ng pag-asa. Sa lahat ng oras, akala niya matatanggap ni Frederick ang kahinaan niyang ito dahil mahal siya nito. Ngunit nagkamali pala siya. Tama ka dyan, Gilda, ako ang pinakamalakas at pinakamay talento sa henerasyon natin. Alam mo ba kung gaano karaming babae ang gustong-gusto na maging asawa ko? Kaya bakit ko pakakasalan ng babaeng hindi na birhen? Pangungot siya ni Frederick. Wala siyang pake kung masasaktan niya si Gilda. Idinugtong pa niya, wala namang lihim na hindi nabubunyag pagdating ng panahon. Ano sa tingin mo ang iisipin ng mga tao kapag nalaman nila? Ako ang magiging pinaka-nakakatawang tao sa buong mundo. Sa tingin mo ba dapat pa kitang pakasalan? Lubos na nadismaya si Gilda. Hindi, siguradong hindi mangyayari iyon. Hindi ba sabi mo hindi mahalaga sa'yo kung hindi na birhen ang mapapangasawa mo? Hindi ba sabi mo normal lang na mayroon ng naging relasyon bago magpakasal? Ikaw rin ang nagsabing hindi iyon magiging problema sa'yo. Ngumisi si Frederick. Gilda, ang mahal ko, napaka-innocent mo. Ang tinutukoy ko ay ang mga ordinaryong lalaki. Dapat nga silang maging masaya kung makakapag-asawa sila ng magandang babae. Wala silang karapatang magreklamo tungkol dito o doon. Pagkatapos ay nagkibit-balikat siya at nagyabang, syempre hindi ako tulad nila. Lahat ng babae magmamakaawa para maging asawa ko dahil sa talento ko. At ako ang tagapagmana ng Horizon Sect. Hindi ba gusto mo ring pakasalan ako dahil doon? Gusto mo ring maranasan kung ano ang maging bahagi ng pinakamalakas, pinakamakapangyarihan, at pinakamaimpluwensyang tao, hindi ba? Nagulat si Gilda. Iyan ba talaga ang tingin mo sakin? Iniisip mo bang sakam ako sa kapangyarihan? Hindi ako makapaniwala. Mahal na mahal kita pero ganyan pala ang tingin mo sa akin. Nagpatuloy si Frederick. Sigh, sana talaga nagpakasal tayo. Bagay na bagay tayo. Pero hindi ka nakarapat-dapat maging asawa ko. Ang gusto kong asawa ay maganda, may talento, at kumpleto. Hindi ikaw lang ang maganda at may talento. Bakit ako makukontento sa'yo? Sobrang sakit para kay Gilda na nahirapan siyang huminga. Hindi niya akalaing ganito pala mag-isip si Frederick. Kinagat niya ang labi at pinigilan ang luha. Hindi ko kasalanan na nawala ang pagkabirhen ko. Ayoko rin mangyari iyon. Wala akong pagpipilian.
Patay na sana ako kung hindi ako niligtas ng lalaking iyon. Paano mo ako pakakasalan kung patay na ako? Umiling si Frederick. Hindi ko balak pakasalan ka kung hindi gumaling ang katawan mo. At hindi rin kita pakakasalan ngayon na hindi ka na birhen. Mukhang ito talaga ang nakatakda. Hindi tayo para sa isa't isa. Pasensya na, pero hindi ka karapat-dapat maging asawa ko. Pagkasabi noon, lumipad siya palayo at iniwang mag-isa si Gilda. Umupo si Gilda sa upuan at tuluyang bumuhos ang luha. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Frederick sa silid ng pulong. Nasaan si Gilda? Tanong ni Woolrich nang hindi niya ito makita. Napangisi si Frederick. Mr. Woolrich, pasensya na pero hindi karapat-dapat si Gilda na maging asawa ko. Mas mabuti pang maging magkaibigan na lang kami. Aalis na kami. Dad, tara na. Sabi niya sa ama at nagsimulang lumakad palabas. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Mr. Woolrich, aalis na kami. Paalam. Nakita ni Marcus ang ekspresyon sa mukha ni Frederick at alam niyang may nangyari. Paalam, Mr. Marcus. Ngayon, alam na ni Woolrich na malamang ay sinabi ni Gilda kay Frederick kung ano ang nangyari. Kung hindi, hindi siya magsasabing ganon. Dumating siya para hilingin kay Gilda na pakasalan siya at naghanda pa ng regalo. Wala nang iba pang dahilan ng makapapalit ng isip niya kundi iyon. Pinatuloy ni Woolrich sila ng magalang habang nakaramdam ng kahihiyan. Ngunit hinamak niya si Frederick. Hindi sinasadya ni Gilda na mawala ang kanyang pagkabirhen. Nangyari yun dahil nanganganib ang kanyang buhay. Nakakagulat na hindi maintindihan ni Frederick iyon. Ipinapakita lang nito na hindi niya mahal si Gilda ng tulad ng kanyang sinasabi. Pupunta ako at hanapin si Gilda, sabi ni Severin dahil natatakot siyang baka gumawa si Gilda ng masama sa kanyang sarili. Tumango si Woolrich at malalim ang buntong hininga. Natigilan ang ikalawang elder at hindi alam kung ano ang nangyari. Natatanga rin ang ikatlong elder. Ano ang nangyari? Bakit biglang nagbago ng isip si Frederick? Bakit niya sinabing hindi karapat-dapat si Gilda na maging asawa niya? Maganda, bata, at may talento si Gilda. Maaaring magkaroon pa siya ng breakthrough at malampasan si Frederick sa isang gabi. Tama, siya ay isang mayabang na baboy sa pananakit kay Gilda, sabi ng isang tagaprotekta ng galit. Hindi alam ni Woolrich kung paano ipapaliwanag sa mga elders at tagaprotekta. Marahil iniisip nila na umaasa tayo sa kanila. Sige lang, kahanga-hanga si Gilda. Siguradong makakakita siya ng mas mabuti pa kaysa kay Frederick. Dito na nagtatapos ang lahat. Samantala, lumipad si Severin sa paligid para hanapin si Gilda. Natagpuan niya ito at nilapitan. Nakita niya si Gilda na sobrang malungkot, may namamaga na mga mata dahil sa pag-iyak. Magkahalo ang kanyang nararamdaman. Siya ang nagligtas kay Gilda sa pamamagitan ng pagtulog kasama siya. Lubos na maiintindihan kung gusto ni Gilda siyang patayin ngayon kung malalaman niyang siya ang lalaki. Dahil sa kanya, nakipaghiwalay si Frederick kay Gilda. Sa ilang kadahilanan, natuwa siya na nangyari iyon. Sa ganun, may pagkakataon siyang itama ang pagkakamali kay Gilda at akuin ang responsibilidad sa pagkawala ng kanyang unang karanasan. Ang katotohanang hindi matanggap ni Frederick iyon ay nagpapakita lang na hindi niya talaga mahal si Gilda. Kung mahal niya, hindi niya sisihin si Gilda. Severin, bakit nandito ka? Nagpanggap si Gilda na malakas at tumayo nang makita si Severin. Pinilit niyang ngumiti ngunit nanginginig ang kanyang tinig. Hey, lumipad pabalik si Frederick at sinabi sa lahat na hindi ka karapat-dapat na maging asawa niya. Pagkatapos ay umalis na siya at ang iba. Hindi ko alam ang nangyari, pero kung gusto mong umiyak, huwag pigilan. Makakatulong iyon para gumaan ang loob mo at para makapagpaalam ka sa nakaraan, sabi ni Severin. Kabanata 1670. Hindi na kinaya ni Gilda. Sumugod siya sa mga bisig ni Severin at nagsimulang umiyak. Bakit? Bakit ganun kahalaga sa kanya? Bakit mas gugustuhin niyang makita akong mamatay? Talaga bang mahalaga sa mga lalaki na sila ang unang lalaki na makikipagtalik sa babae? Iyak ni Gilda at nagreklamo. Nakatayo si Severin na nakaunat ang mga kamay, gusto rin siyang yakapin. Pero huminto siya sa kalahati. Wala siyang karapatang yakapin siya ngayon. Ngumiti si Severin na may halong pait at nagpakalma,
Bobby, hindi mo kasalanan iyon, at huwag mong sisihin ang sarili mo. Hindi ka niya mahal ng tulad ng sinabi niya. Huwag kang mag-alala, mabuting babae ka. Makakakita ka ng lalaking magmamahal sa iyo at handang ipagtanggol ka sa kanyang buhay. Ang mga salitang iyon ay nakapagbigay ng kaunting ginhawa kay Gilda. Doon lang niya napagtanto na niyakap niya si Severin. Namula ang kanyang mukha, agad siyang umatras ng ilang hakbang at pinunasan ang kanyang mga luha. Kumusta ka na ngayon? Mas maayos ka na ba matapos umiyak? Tanong ni Severin na may ngiti. Oo, mas maayos na ako ngayon. Tumanggo si Gilda at nagtanong, sa tingin mo ba talaga may lalaking hindi iintindi kung hindi na ako birhen at papakasalan pa rin ako? Ngumiti si Severin. Siyempre, ang ganda mo. Sigurado akong hindi lahat ay iintindi sa ganyang bagay. Ngumiti si Gilda ng may pait. Ang tanga ko pala na inisip ko matibay ang relasyon namin para malampasan ito. Akala ko mauunawaan niya na hindi ko intensyon na mangyari iyon. Nanganganib ang buhay ko noon. Siguro ako lang ang ganun ang iniisip. Bigla, muling napuno siya ng lungkot. Pero hindi ko talaga kaya. Bakit? Mahal na mahal ko siya. Bakit kailangan nitong matapos ng ganito? Pakiramdam ko nilalaro ako ng Diyos. Ayaw niyang makita kaming magkasama ni Frederick. Sa totoo lang, humanga si Severin sa katapatan ni Gilda at sa lalim ng pagmamahal niya kay Frederick. Pag-isipan mo, posibleng mabuti ito. Alam mo na ang uri ng tao si Frederick ngayon. Malalaman mo rin kung gaano talaga kanya kamahal. Ginawa ba niya ito kung mahal ka talaga? Lubos niyang binaliwala ang nararamdaman mo sa pamamagitan ng pag-alis. Ngumiti si Gilda ng may pait. At least, hindi niya sinabi sa mga elders na hindi na ako birhen, di ba? Tumanggo si Severin. Hindi niya sinabi, pero sa tingin ko malalaman din iyon ng iba sa lalong madaling panahon. Nasaktan si Gilda habang iniisip iyon. Hey, ano ang nangyari? Nagkaroon ka ba ng boyfriend noon? Para hindi mabunyag ang sarili niya, nagkunwaring hindi niya alam kung paano nawala ang pagkabirhen ni Gilda. Sumagot si Gilda, pwede kong sabihin sa'yo pero kailangan mong ipangako na hindi mo sasabihin sa iba. Itinaas ni Severin ang kamay at nanumpa, huwag kang mag-alala. Hindi ko sasabihin kahit kanino.